nandito kami ngayon sa Centuria Mall. Mag-i-inquire na kami. Yun na siya. Nahanap pa namin yung room. So ngayon gagawin yung orientation. And then invoice, Kim. Cool. So, nandito kami ngayon sa High Precision para sa blood test na rin-record kami. Ito yung unang step na pinapagawa. Then after, yung sperm collection sa after 2 days. So kailangan daw muna nila yung HIV test before nila yung gawin. Hindi na siya sa counter. Dalawa kaming magbo-blood test. Kami San Vitolo. May surprise guest na naman tayo ngayon. Ano pala? Si Masaw na tinawag. So dito na kami sa Medical Plaza Makati. Yun na si The Boy. So ngayon na kami mag sperm collection. Ay, so ngayong araw is yung aming appointment sa sperm collection. So, malalaman namin within the day yung results para sa sperm analysis. Co-coordinate sa amin yung isa sa mga clinic coordinators sa fertility clinic. Next step na is yung sa egg donor. So, ayun nga, tulad yung sabi ko kanina, medyo may hindi good news dun sa egg donor na pili namin kasi Yung napili namin, nakabook na pala siya para sa ibang client. so may kumuha na sa kanya. So pinapapili kami ng iba or kung gusto daw namin maghintay ng 4 months naman. So option is mag-aantay kami, which is willing naman kami kasi hindi naman kami nagmamadali. And actually okay nga dahil masyadong mabilis yung process. Ngayon dahil may time kami makapag-antay sa egg donor. So ma-prepare kami kung mga kailangan kami. Parang nung 2 days ago ba, 3 days ago lang kami nag-contract signing. Tapos collection na One day after. kami nag-sign ng contract. And then, the following day, blood test agad. And then ngayon, ito na yung sa sperm collection. Hindi lang sa ngayon ang pinag-prepare namin is makuha yung donor na Indian okay, sperm. So hindi na pala namin kailangan bumalik while on sa process. Ang So, pinakapagbalik na lang namin is pag nandyan yung baby. Excited na kami. Medyo may konting kaba. Ako, pinakamahal na excited na parang nagkaka-cold feet in a way. In a good way. Kasi matagal naman na namin pinag-uusapan to. Hindi lang baka nagsisimple sa akin na talagang sinimulan nila ako yung process. After ilang years din natin pinag-uusapan, nakikipag-usap ako sa mga fertility clinics for the past 3 years, 3-4 years. Since din nag-start ng pandemic, doon ako talagang nag-research about sa mga possible clinics na pwede namin process. Ayun. Yun lang. Continue namin kayo update. Hello! So update sa IVF. So hindi namin nakuha yung gusto namin na mga donors. Kasi yung isa hindi available kasi mag-travel. Hindi tumutugma yung schedule ng donor na mga gusto namin. Nag-advise sila na pumili na lang kami ng iba. Yun na nga, doon na tayo sa nakapili na kami ng egg donor. At
nagbigay na kami ng go signal para ituloy na yung procedure. So, nagpe-prepare na sila for the egg donor. So, nag-start po siya ng medications. And then, November ang expected ng harvest ng egg. And yun na rin yung time na start yung IVF para sa embryo. And then, may delay pa ulit ng 1 month para dun sa may transfer sa surrogate. So, next year na siya mangyayari. Kasi hindi sila available ng December. So, January na nila iyan yung transfer, di ba? Sa surrogate. Transfer sa surrogate. And sobrang excited na kami na ma-meet ang aming future baby. Excited na kaming ma-meet ka. Excited na kami. So, Matthew Aquillo. by the time na mapanood mo to, maintindihan mo na tong video na to, sobrang excited na kami ma-meet ka. At excited na kami experience lahat ng mga bagay-bagay kasama ko. So yun, Dadalhin ka namin kung saan-saan. we will try our best to become the best parents too. We love you already. We love you already. Wala pa nga. Kaya nga before we even meet you. So yun, next update ulit in a couple months. Bye. Hi, good morning. So, ngayon is November 5. So, quick update lang. Nitong first day of the month, nag-start na nga yung actual stimulation ng donor. Nag-ultrasound na siya, and then kahapon, may update kami nakuha sa coordinator namin na nag-start na nga ng medications yung ating donor. Nag-send siya ng video na yung actual ginagawa niya yun. So, sobrang surreal, sobrang exciting na kinakabahan. Nakita namin yun na ito na talaga to. Yan. So, Nagtuturok na siya. yeah. So, yung gamot yan, para ma-simulate yung ano niya, yung follicles, para makapag-produce ng eggs. Gumagalaw ba? Hindi. But, ayan. So, gagawin yan for 2 weeks. Next week ulit, mag-ultrasound siya para makita yung reactions niya sa gamot. Hopefully, walang maging problema kasi mahaba-haba pag-aantay. Mga good news, mga bad news, mga setbacks, roller coaster of emotion. Hopefully, pag magbibigay na ulit kami ng another update is, yun na, nasa sinapupunan ka na. And hindi na kami makapag-antay ng mga meet ka. And ayun. Hello. Hi, bonjour. Short update lang din ulit. Nag-collect na, and then meron ng embryo, hindi pa. Nakakollect sila ng mga 10 yung na-collect nila. And then, nung pick up na, inseminate na yung 7 mature eggs. 3 yung best embryo. Hintay na lang kami ng January para may ma-transfer sa magdadala. So excited na kaming mag-meet ka. Okay, sa susunod ulit. Bye. O, ganda niya, oh. Hello. So, update sa IVF journey namin. Bali sa February 18? Actually, February 13. 13 pala. In-anticipate namin na yung start ng embryo transfer process. This month, hoping end of this month, makapag-transfer na sila ng embryo. Sabi nila na ang transfer daw sa surrogate mother is in between Feb 28 to March 3. 3. Oo. So, nandito kami ngayon, papunta kami ng Pilipinas para present kami pag ginawa yun. Excited na kaming ma-meet ka, Matthew. Weird. What's that? Oh. So, ayun.
Sana maging okay naman yung yung process, yung pregnancy. I was actually just thinking about that just now. I was like a couple more days, but yeah. Thanks for giving us a very positive news. So usually after 2 weeks, we can already see our heartbeat. So 2 weeks from the time that you guys did the From- beta. Yes, that's right. Okay, so that's end of this month already. And the baby is in there. It's such a bear. It's so small. So small. Hi. So ito, overdue na update. Tapos na yung transfer. So nung huli namin update February pa yun. Ano na ngayon? April na. April 23. So actually ano na siya ngayon? Almost 10 weeks. So yun nga, nung last time nandun kami sa Japan, uwi kami Pilipinas para ma-meet yung surrogate, pero hindi nangyari. And pero na-meet namin siya through video call. Thankfully, successful yung transfer. And ngayon, 10 weeks ka na today. Screen saver kita. Ayan o, hindi ko nakikita. Ayan, isa lang maliit na mani. malapit ka na namin mag-meet, ilang months na lang. Hopefully maging okay yung paglaki mo hanggang ma-deliver ka. Ayun, next week i-ultrasound ka na, makikita na namin yung first heartbeat. Ayun, sa susunod na update ulit. Hello. So ngayon Hello, ay Homura. August August 5, 2023. 23. Yeah, kakatapos lang ng mga test na ginawa yung sa congenital anomaly Scan. yung scan. Fortunately, puro normal naman lahat ng mga test. Tapos yun, ang laki-laki na ng tiyan ni Miss Ederlin. Nakakatuwa kasi nakita namin yung scan. Ang laki na rin ang laki na rin ng ginain ng weight ni baby boy. Kasi napakain ng maraming pizza. Humihirit ng mga cravings. May pizza na may pagatas pa. So kailangan pagbigyan. Natatandaan mo ba yung lasa ng kinain niya? So ilang months na lang, 3 months na lang ang kailangan antayin. At palabas ka na. So by early November, uuwi na kami ng Pilipinas para makapag-prepare na para sa iyong pagdating. So ngayon ay October 21, 10 days na lang papunta na ako sa Pilipinas para sunduin ang aming baby. So yun na nga, pare ko. Healthy naman lahat ng mga test na ginagawa kay Ederlin. And normal position naman siya. Though sabi nila may chance na magkaroon ng breech pero sobrang baba lang ang chance. So sabi nila ang due date is November 21. Pero may chance na manganak na siya 2 weeks before. Kaya sabi nila sa amin na kailangan namin na nandun na kami ng before November. Updates kay Matthew. So na-meet namin si Ederlin nung mga 3 days ago. Kinita namin siya after dun sa appointment niya sa OB. Nagpa siya regular check-up. To cut the long story short, na-meet namin si Ederlin, sumama kami sa appointment niya with the OB. Okay naman lahat ng findings. Nag-start na mag-dilate ang cervix 1 cm and binigyan na siya ng gamot para mas mag-dilate na siya. So we're hoping by next week magkaroon na talaga siya ng true labor symptoms. Sana mga anak na, sana lumabas ka na Matthew. Excited na kami
lahat ng tao excited na ma-meet ka. Sobra. Marami ang excited. Tuwang-tuwa kami nung narinig namin yung heartbeat mo ng personal. Iba yung feeling. Parang naririnig namin na pinapakita mo na ano ka, excited ka na rin na ma-meet kami. So, ayun. Sana lumabas ka na para makapag-travel na tayo. Tatlo na tayo. Dadaling ka namin kung saan. Bibit-biting ka namin. And gusto ko na rin ma-meet ng lahat. Families, friends, and loved ones. So, ayun. Hopefully in a week, kasama ka na namin. So, yun lang. Say hi. Yun ang tita mo, ang yung tita mo na ever supported tita of the year. Nagtatago. Oh, nag-swimming na po si Ursula. Wow! Perfect score. 100%. So, yun lang. So, susunod na update, ikaw na ang kasama namin. Ikaw na mag-update. O sige. Bye. Nakakita kami ng... Hi Matthew. Hawakan mo si Matthew. First ako niyo po. Ito. Dalawa. Nakukuhan kami. Nag-meet na siya dun sa OR. Parang nag-meet ko. 3cm na lang siya rin. Nag-capture na daw yung isa. Sinumos na rin yung amniotic fluid. Amniotic sac. And then, yun, pinasok ko siya sa monitor. Sabi sa akin na by 10 o'clock kung hindi pa siya normal magsisingis siya. So from now, which is oras na ako Mga 1 something. 1:38, So, magantay ng up to 10 p.m. i-induce na rin siya. So ito, dito na kami sa room ng aming SM. Nandun pa siya sa delivery room. So, toilet. Oh my God! Nag-aantay na lang kami ng update. So, huling update namin, mga 4:30 ata, nasa 3cm pa din siya. Binigyan na siya ng pang-induce ng contraction kanina, mga alas 2 ata. Yun. So, sabi nila na kapag 10 p.m. na, wala pa din. Magsi-CS na daw sila. Nauna na yung pagkain. Kesa sa pasyente. Ito na pala. Kumusta po ang baby boy? Humihilap pa rin. Nakakaanto. So, nag-aantay lang kami. So mag-aantay muna kami. Oh, Matthew, tignan mo yung hospital bag na prepare ni Dave. Napaka-organized. Hi, Nakita mo tita. to, magpasalamat ka sa kanya kasi bago pa kami dumating dito na ready niya na lahat para sa'yo. Oh, ha? Ibang level. Ibang level. Gawin magkamot ako. Good morning mga kababayan. Let's
sa labas ng delivery ko. 8 cm from SM. So, any moment, pwede na lumabas si Matthew. Saglit na panahon na lang. Bigla ko naisip yung lahat ng times na spend natin dito sa entire journey na to. Parang eto na to. Nandito na si Matthew. Ano ba ilalabas dito? Sir, paliligo na. Paliliguan to. Oy, sus! Matthew! Lag, mumulat yung mata niya. Mumulat kami. Yes! Nakamulot na nga. Ano oras yung feeding niya mamaya? Ipapalunch pa ko namin. Kakadete. Ito yung paano. Tignan mo yung paa niya. Parang paano. Ano ito? Ba, pang-player yan. Parang paano mga Rivera ito. Mga hahaba. Oo, umiyak na. Ay, hindi ako na. Sige po, ginigin mo. Sige po. Thank you. So nandito kami, second day, para bisitahin si Matthew. Kaso, 2 oras na, dumidede pa din. Matthew, masyado ka ng ilang litro bang iinumin? May hasa na. Mula 4, alas 6 na, hindi ka na namin makikita. Viewing time hanggang 6 lang. 2 oras lang Gutom viewing na ang time, uy. gutom ng tita mo. Nagda-diet na siya, oh. Ay, sus. 2 oras lang ang viewing, uy. 2 oras ka nang dumidede dyan. Ano yan, mukbang? Gumaganti, nagmukbang daw kasi kami kagagabi. Okay na. Anak, ano na? Harap ka dito. Uy! Oh! Ay, Matthew, kakadating lang namin dito sa sasakyan. Pauwi na kami. Ginabi na kami, 6:25 6:25 na. Pag nakita mo to, sinasabi ko sa'yo, dapat tamang pagkakaintindi mo sa instruction. Linawin natin, hindi yung kasi 2 hours lang ang viewing time, 4 to 6. Hindi 2 hours ang feeding. Ang instructions is every 2 hours lang. Hindi buong 2 hours ang feeding. Ang feeding. Huwag mo namang galingan. Minukbang mo na eh. Nang hina na. Nauubos na yung lakas. Kami naman rin. magmumukbang ngayon. Kami naman, naubos na rin ng oras, hindi ka na namin nakita. Pero buti na lang mabait yung nurse. Nakita ka pa din namin, masaya ka na. Mukha ka ng busog, lumabas ulit yung ganun mo. Kaya yun. Nginitian mo pa kami, good job. So, ayun lang. Tutor ka today. Isa kang mukbanger, certified mukbanger. So alam na namin ang i-expect namin. Yun lang. See you tomorrow. See you May tomorrow. uwi ka na namin, hopefully. Picture ulit tayo. Tulog na siya. Pwede natin. Batang matakaw na ito. 1 ounce ang kinakain niya every 3 hours. Every 3 hours daw ba? Every 3 hours. Pero humihingi pa daw na extra. Nagagalit na. Paano siya naduduwal? Na-acid reflux wala daw kasi. Kulang na yung pinakain. Mga pa naman yan si Hi Matthew. Iwi ka na namin. Nako. Ang likot. Ang likot mo, baby.
So, nandito na kami ng pang Day 6. ngayon ay Thursday. 6 days na si Matthew dito sa DQ. Baka lumabas na siya ng Sabado. 2 more days. Hanggang matapos yung antibiotics. Yun. Naka-antibiotic siya ng 2 times a day. Amikacin, ampicillin. Ampicillin pa. Ano to? Grabe ang taka mo. Uwi na tayo. Hindi siya umiiyak. Ang tatay. Gusto mo umiiyak. Iyak na, dali. Tawagin mo yung nurse. Nahulog Tawagin mo yung nurse, dali. Iyan na po. Naku, caught in the act. Yes. Ang tatay. Gusto mo umiiyak yung baby. Naku po. Alam na namin ang gagawin sa iyo. Para hindi ka umiyak, lagi lang may nakasalpak sa bibig mo. Ano? Uy, Na ano? may paan. I-check yung oxygen mo kasi umiiyak ka kanina. Ha? Kasi yung ginagamit ko kasi donated. Pick-upin na namin si Matthew. Dito na kami sa 20th floor. Ayan na yung room. Kaso wala pa dito si Matthew. Nasa biyahe pa na traffic. Traffic din sila. Traffic pa sila. Sino nagtirintas ng book mo? Magtirinta. Oh. Ay, peke pala. Sabi na. Sus. Here, hold the baby. There you go. Hi. Congratulations. Hi, baby. Matthew. Gutom na naman. Gutom na ata. Check in. Sus. Makakauwi ka na today. Opo. Ito na po. Ito na po. Good job. Good job. Ganyan kita na picture. Rectified. Marami ka na baby. After 1 week, hindi ka nakasya sa onesie mo. Matthew. Uy. Alam mo na pa kanina na? Wala. Yung party eh. Sabi sa'yo. Dok, parang hindi ko naman nagawak ng baby.